sabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ang Panginoon na binyagan ng tanan sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Giliw kong mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayong araw na ito ang paggunita natin sa dakilang pag-akyat ng Panginoong Jesucristo sa kalangitan. Tumalangin tayo na nawa patuloy nating hangarin ang tayo'y may makapiling ng Poong Jesus doon sa langit na maligaya, kung saan ang kapayapaan at kapahingahan ay masusumpungan. Kaya upang tayo maging marapat, anumang ating sala ay atin ang pagsisihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga sala, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sabagat ang iyong anak naming manunubos ay siyang tagapaganda ng aming pananahanan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman nitong sambayan ng kanya ring katawan, bilang tagamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umakyat ang Diyos, ang tanghuli ay tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tanghuli ay tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tanghuli ay tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tanghuli ay tumutunog.
Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli ay tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Umayo't magturo kayo, palaging kasama ko, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, binyagan niyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Gilo ko mga kapatid, kung tayo rin lamang ay magiging tapat sa ating sarili at pipilitin nating sagutin ang tanong, ano't narito kayo ngayon? Ano't narito kayo ngayon? Pihado, marami sa atin, iba't iba ang kasagutan, pero uuwi sa isang katotohanan. Na hindi may tatanggi, liban lang marahil sa mga sanggol at musmus pa, na bawat isa sa atin may taglay-taglay na nakakasama sa ating kalooban, kung hindi man sa katawan. Marahil lang iba sa atin dito, katatapos lang ng isang malaking away ng asawa niya, at ngayon marahil bigong-bigo pa rin ng pakiramdam na loko ata ako nung pakasalan siya. Pihado, may magulang dito na problemado sa anak niya at wala nang ibang masulingan kundi ang simbahan, dahil hindi na rin alam kung anong gagawin sa anak niya kundi ipagdasal nga lamang siya. Marahil ang iba wala nang ibang pag-asa, tinapat na ng doktor nila, ilang bulati na lamang ang hindi napirma at tsugi ka na. Tegi, kumbaga. Meron din marahil nangangamba. Hindi alam kung saan patungo ang buhay niya dahil nag-aalala kung papasa nga ba. Kung kaya nga, mamaya yung iba magpapabasbas ng lapis nila, uniform, pati panting pula. Baka sakaling swertihin sa eksamen. At marami rin, tunay ay naroon ng pangamba, kung bukas magalwa, may pagkakakitaan pa. Kung matatapos na nga ba ang gyera, babalik sa dati ang halaga ng mga gasolina. O lalong tataas pa. Dahil marahil, tunay, yung iba, hindi hawak ang ATM nila. Hanggang ngayon, nakaprenda, hinuhulugan, at ibang nakubra sa ATM nila. Dahil sa utang na yan. At para sa marami, ano ang pakiramdam? We are under attack. Na para bagang mas totoo sa ating loob ng tahanan kaysa sa Senado. Minamahal kong mga kapatid, with all honesty, we know, we are aware that if not all, many of us are broken. Our bodies are broken. Na pag minsan na nagdudugtong na lang sa buhay ay maintenance. Our hearts are broken. Disappointed and frustrated with the people we are with now. For some, they are financially broken. Hindi alam kung saan kukunin ang susunod na kakanin. Some are families that are broken.
Baka hanggang ngayon, merong iba pa. Makalipas ang 1 linggo, tampong-tampo na. Mother's Day na Mother's Day, 1 linggo lamang ang nakakaraan. Pero ni isang anak, wala man lang naiabot. O dili kaya nakaalaalang puntahan o bisitahin man lang. And some are truly broken to the point that they are despaired already. To the point that they're so depressed. And the only freedom they could see is to die right now and kill themselves. Minamahal ko mga kapatid, the truth is, all of us are truly broken. Kung kaya nga, napakaganda ng araw na ito para sa ating lahat na naririto ngayon, dahil muli ipinapaalala ni Kristo ang pag-asa ng lahat ng tao. Ang langit. Ang langit. Na may langit. Ng patunguhan ng buhay ng tao. Na dapat hangarin natin at pagsumikapan sa buhay na ito ay ang maabot ang kalangitan. Ano ba ang langit? It's not as we imagine it, like in the fairy tale, na tayo lahat ay mga nakaputi, na umaawit. Ano tayo, choir ni Kibuloy? No. And let us be clear, what is heaven? Ano nga ba talaga ang langit? Minamahal kong mga kapatid, kung meron kang tinig na gustong marinig, kanino yon? Na handa mong gawin ang lahat, marinig mo lamang ang tinig na yon. Sino siya? Minamahal kong mga kapatid, para sa akin, I want to hear once again the voice of my mama. Baka nanay ako eh. At nami-miss ko siya. Miss na miss ko. Dahil wala nang makulit ngayon sa buhay ko. Pero ang presyo ng walang kakulitan ay katahimikang may kalungkutan. Dahil sa pagkawala niya, tunay, wala na nagtatanong, Utoy, asan ka na? Yung vitamins mo, nainom mo na. Hoy, magpa-check up ka! Tahimik na. Pero sa katahimikan yon, nawala ang number 1 fan ko na siya sabing, Dale, kaya mo yan. Namimiss ko yung sasabihin niya pag misa sa akin na ikay mabait na bata, pilyulaang talaga. Namimiss ko. Gusto ko rin marinig ang tinig. Kahit kinalaki ako kinamumuhian ang tinig ng aking ama. Dahil gusto kong marinig, kung tatanungin ko siya, Dad, minahal mo ba ako talaga? And for me, what is heaven? Heaven is about seeing them again, hearing those words again from people I truly care about in this life. Perhaps heaven is embracing them once again
It's realizing that I'm not forgotten. At marahil yun nga ang langit. Ang unang larawan ng langit. It's about being with people you care about, that you've loved in this life, and now we've lost them in death. It's about becoming one family once again. Para hindi na broken by death or by heart, but it's being a whole family again. Marahil hindi man mangyari, pero muling makalaro ang lolo ko. Ang lokohin ko at iprank muli ang lola ko. It's about being family again. Pangalawa, what is heaven? Ang pangalawang larawan ng langit ay ito. Di na ba kayo napapagod? Minsan nakakapagod na eh. Nakakapagod. Nakakapagod yung araw-araw na ginawa ng Diyos, pilit mong inuunawa ang asawa mo. Nakakapagod na. Nakakapagod yung pangako niya na, promise, hindi na ulit. Pagkatapos Diyos ko, nakatalikod ka lamang. Ayan na naman. Ayan na naman. At pag nabuking mo, tangin-tangge, hindi pa aamin. Gayong kututos, pag minsan, sorry lang naman ang katapat. Nakakapagod. Nakakapagod na. Yung araw-araw na ginawa ng Diyos, na nag-iimpis ka ng kalat ng anak mo. Na hindi mo pa mautusan. Ang galing namang humiling ng pera. Nakala mo'y tinatai mo lamang. Nakakapagod na yung paulit-ulit mong sinasabihan, wag yan, tama na. Nakakapagod na rin eh. Nakakapagod na pumasok sa trabaho, na ang kinikita mo parang nadulas lamang sa palad mo. Nakakapagod na buwis ka ng buwis. Mamamatay ka na't lahat, bubuwisan ka pa. Pero wala ka namang makitang kapakinabangan. Bagkus parang nagpapayaman ka lamang ng mga dupang. Nakakapagod. Ang magang may sakit. Kanina ako'y may nakaharap. Isang binata. Naroon yung ngiti sa kanya mga labi. Pero habang pinagmamasdan ko, ako ang napapagod para sa kanya, hanggang kailan alipin ako ng wheelchair ko. Kaya nakakatuwa yung sabi nga ng isa nating banal na pari dito sa Lipa, ang Monsignor Baldaigdigan, I'm tired of being tired. Pagod na akong mapagod. Dahil paulit-ulit na, walang katapusan. Yung akala mo tapos na, ayan, may bago na naman. Hindi na natapos eh. Tatapos lang ng flood control, ngayon kuditan na naman sa Senado, barilan pa. Nakakapagod na. At ang marami namang ulaga, iboboto uli sila. Ha? Diyos ko. Mga ulaga. Kakapagod. Wala ka naman mapuntahang iba. Kaya ang langit, tunay, minamahal ko mga kapatid, ay kapahingahan. Kaya ang langit, tunay, ay siyang ating dalangin sa bawat isa na lilisan. Rest in peace. Kaya nanay, kung pagod ka na, malapit ka na, at mapapahinga ka. Kaya ang langit ay mapahinga. Hindi lamang ang katawang lupa natin
kundi ang ating kaluluwa. Kasi ganito na lamang ba talaga ang buhay? Minsan nakakapagod yung katotohanan na akala mo nagawa mo na ang lahat. May napatunayan ka na. Nagmahal ka at minamahal ka. Pero bakit pagkatapos, parang kulang at kulang. Kulang at kulang. At marahil yan ang pakiramdam ng maraming asawa pag minsan, kulang pa ba? Minsan yan ang pakiramdam ng mga magulang. Pagdating sa kanilang anak, ano pa ang kulang? At kahit sa ating sarili, ano pa bang kulang? Ganito na lang ba? Kaya ang langit sa isang banday katapusan ng lahat ng pagpapasaan sa buhay. Pahinga na. At yan ang pangako ni Jesus. Come to me, who are weary. Come to me who are tired. Come to me who are burdensome, and I will give you rest. At marahil kahit mahal ang krudo, bakit tayo naririto? Kahit paano makasumpong kahit sandali ang ating kaluluwa ng kapahingahan, kaunting tikim sa ligaya ng kalangitan. And it's about peace. A life of no worries. That I don't have to worry. To feel secure, even for a time. Kaya rest and peace in eternity. Yan ang kalangitan. And most of all, my dear brothers and sisters, it's about meeting Jesus. It's about seeing my God. Ang makita uli si Jesus, hindi upang ako'y salubungin na may listahan ng mga kasalanan ko. Bagkos ang makasalubong siya at marinig ang salita niya, welcome home. You, my faithful servant. At yun, ang langit. Wherein I don't have to pretend. Hindi ko na kailangang magpanggap. Sapagkat sa mata ng aking manlilikha, ako ay perpektong-perpekto ayon sa kanyang disenyo. May factory defect man ako sa aking pagkatao, pero unawa niya ito. At yung pag-ibig na hindi ko na kailangang bilhin o suhulan. To be at home. To be at home. Para sa akin, yun yung lugar na I could just be Dale and not Father Dale. Kasi, with that honorific of being called Father, abay, kailangan magbait-baitan pa ako. Na kailangan ko laging nakangiti. Alam mo, alagad ng Diyos, lagi ka nakasimangot. Di ba? Na kailangan ko laging maging masaya. Bakit? Biruin mo, mangangaral ka sa kaligayahan ng kalangitan, tapos ikaw naman mukhang lungkutin at luguyin. Kaya talaga, so mga nagpapari at nagmamadre dyan, sa isang banda, ano ang demand niyan? Kailangan piliin mo laging masaya. Dahil ang sumbat ng tao, yan ba ang mukha na kinasihan ng Diyos? Mukhang parang laging nagdidisminuriya? Ay, hindi. But doon sa harap ng aking Diyos, tulad pag ako'y nauwi sa bahay ko, ang ako'y nakaboxer lamang na hubad at nagkakaping nakaupong nakakaang pa, ay okay lang. Na pag ginawa ko sa kumbento at nakita ko ng parokyano, aba naman si Father,
I could just be me. And that is heaven. Yan ang langit. Na hindi ko na kailangan na magpanggap pa, bilhin ang pag-ibig ng iba, suhulan kung kailangan. Sapat na ako. Kaya minamahal kong mga kapatid, sa diwang ito ng kabista ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, that is heaven. Kung kaya nga, nitong nakaraang May 15, pinagdiwang natin ang kabistahan ni San Isidro. Ewan ko kung batid ninyo na si San Isidro ay pamilyadong tao. May asawa siya. Ang pangalan ay si Maria de la Cabeza. At dumating sa gitna ng kanilang pagsasama, lalo na nung mamatay ang kaisa-isa nilang anak, na na maalam ito na gusto niyang magmadre at pumasok na sa kumbento. Nagpaalam siya kay San Isidro at ang sagot ng santo ay ito, sino ako para hadlangan ang panawagan ng Diyos? Malaya ka kung yan ang ibig mo. Pero ang hiling ko lamang sa iyo ay iisa. Sa araw na lilisanin mo ang bahay natin, hayaan mo akong mahiga sa pintuan at lalabas ka ng bahay na ako ay nilalakdawan. Hindi unawa na yan ng mga bata. Mga tutoy, mga ineng, nung panahong kani-kanina, nung wala pa namang kama sa mga bahay at naglalatag ng badiglaang, ang turing na matatanda noon, isang malaking kabastusan na pag may nakahiga, lalakdawan mo. Dahil ang paniniwala nung una, ang pwede mo lang lakdawan na nakahiga ay yung nasa libingan. Kaya parang sinasabi na pag dilakdawan mo isang nakahiga, mamatay ka na. Kaya ang dumating ang araw, nalilisanin na ni Santa Maria ang kanilang tahanan. Si San Isidro ay nahiga sa bahay nila, sa bintuan. At doon, umiiyak siya, pati si Maria, nilakdawan. Dahil alam nila ang simbolo noon, animoy sinasabi sa bawat isa, na simula sa araw na ito, ituturing na patay ka na. Dahil gano'n naman talaga noong una. Pag pumasok ka ng kumbento, wala nang labasan. Kung dalawin mo man, makikita mo lang dulo ng daliri at natatabingan ng makapal na kurtina. Kaya hindi na talaga kayo magkikita. Kaya dumating yung araw na yon, nilakdawan siya ni Santa Maria. At nung palabas na ito ng trangkahan ng kanilang bakuran, tinawag ni San Isidro si Maria. At ang sabi niya, Maria. At sa pinakamalapit na salin sa Kastila, sa Ingles, ang sinabi ni San Isidro kay Santa Maria ay ito, see you in heaven. See you in heaven. My dear brothers and sisters, lalo na sa mga kasama nyo ngayon, harapin nga nyo at batiin nyo, see you in heaven. At yung binate, sagutin nyo, mauna ka na, sunod ako. Minamahal kong mga kabatid, let us continue to greet one another of that desire. See you in heaven. Dahil doon pa lamang sinasabi mo sa mahal mo na ano ang langit kung hindi naman kita makakasama rito. Hindi langit ito kung hindi naman kita kasama. Pangalawa, see you in heaven.
Bagay impyerno na ang buhay ito. Tapos impyerno pa rin na maghihintay sa iyo. Diyos ko po naman, Yeah, see you in heaven. Let us be desirous of heaven. Dahil pag tayo galit, ano sabi tayo? See you in hell. Hell is not an option, my dear brothers and sisters. Kaya kung kailangan mong magtiis-tiis pa ng kaunti, then tiis. Because see you in heaven. Kung nangangahulugan, patawarin mo ng hayop na yan. Patawarin mo na because I want to see you in heaven. Kaya kung nangangailangan magbigay pa ako kahit nasasaktan na ako, then so be it, masaktan na ako. Kasi gusto kong pumunta ng langit. At kung kinakailangan ko man, katulad ng sabi ni Jesus, nalimutin ko ang aking sarili, pasanin ko ang aking krus, at sumunod kay Jesus, and so be it. Because in the end, it's about seeing each other in heaven. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kabistang ito ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, tayo tinipon ng Diyos bilang kanyang mga alagad. Tumulog tayo ngayon sa ating Ama upang hilingin ang pag-agos ng kanyang mga biyaya. Ang ating dasal, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang galak at pagpupuri ng mga alagad na nakasaksi sa pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, ang siyang pumuspos nawa sa simbahang katolika, at nawa ang lahat ng mananampalataya ay manatiling matapat sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang misyon ng pag-ibig ng Panginoong Hesus ay maipagpatuloy at makaabot sa lahat ng mga bansa, at sa paggabay nawa ng Espiritu Santo ay makatahak ang sangkatauhan sa landas ng kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Panginoon ay maging handog na biyaya niya na magbibigay ng pag-asa, kagalingan, kaginhawaan at kaligtasan sa mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang kapangyarihan at karunungan ng Espiritu Santo ang maging gabay at tanglaw sa paggamit ng pamamahayag sa pamamagitan ng mga telebisyon, radyo, mga pahayagan at iba't ibang pamamaraan ng komunikasyon, at nawa maging instrumento ang mga ito na maipakilala si Kristo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, makarating nawa sa iyo ang ginagawa naming pagsamo. Ibagkaloob mo nawa ang mga biyaya na mag-aatid sa amin sa iyong kaharian sa magitan ni Jesucristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan, at ibagalomong sa ganitong pagpapalitan ng mga kalomot ng aming alay, kami ay makasalo sa bagabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na kay laging pasalamatan, kasama at kamatay matapos na lupigin ang anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya nga'y umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan nakikiusap sa iyo para sa lahat. Siya ang tagapagpasya sa lupa't langit. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagkaluklok sa kanan mo, sabagat kami katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa piling mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan niyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, ibinigay sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natupos mo tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami.
Ama, ginagawa po namin ngayon ng pag-alaala sa magkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa inyong harapan upang kayo mapaglingkuran. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang banal na esposo, ng lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Manami sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa luksa, diyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kabahamakan, samantalang ang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesus, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa ikasisiyan ng iyong kalooban, sabagat nabubuhay ka't naghahari
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi makaluluhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naan niyang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanglalang nawa ang dugo ni Kristo para sa buhay.
katauhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring ingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ang ating pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan sa ating opisina para sa pagpapalista at detalye. Ikalima, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling o direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Ngayon din pong buwan ng Mayo, ipagkakalob sa atin ng Episcopal Commission on Healthcare ng CBCP at ng Department of Health ang programang Simba Kalusugan. Magkakaroon ng dagdag na serbisyo medikal sa ika-23 ng Mayo, gaya ng TB screening, HIV testing, ECG testing at iba't ibang panayam tungkol sa kalusugang pangkatawan at isip. Magpalista lamang sa tanggapan ng social services at hanapin si Miss Bernadette. Inaanyayahan ng lahat na makiisa at samantalahin ang mga serbisyong ito para sa mas malusog na pamayanan. Ika-6, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli sa darating na ika-23 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang din sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ika-7, sa darating naman na May 25 ay ipagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula May 22 hanggang May 24 sa ganap na ika-5 ng hapon at ika-6 naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa May 25 sa ganap na ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila, makipag-ugnayan sa ating pamisaan para sa inyong mga intensyon. Salamat po at pagpalain tayo ni Santo Padre Pio. At panghuli, narito po sa atin ngayon ang mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City upang humingi ng tulong para sa ipinapatayo nilang simbahan. Sila po ay nasa bandang likuran at ang mga sobre po na ipinamimigay
At ang mga sobre po ay ipinamimigay nila para sa inyong tulong at donasyon. Naway maging biyaya tayo para sa kanilang simbahan, atin po silang suportahan. Para po sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dale Anthony Barreto, ang kura paroko ng bagong parokya ni San Jose Manggagawa sa Islubani, Lipa City. Ako po ay naririto nagpapasalamat sa inyo dahil ang bawat ambag po ninyo ang nagiging daan sa patuloy naming pagtatayo ng simbahang pamparokya ni San Jose Manggagawa. Patuloy po akong umaasa sa bawat abuloy na ipagkakaloob nyo ang magiging daan ng katuparan ng pangarap ng mananampalataya dito sa Itusluban at dalangin ko, gayon din ang aming munting parokya, ang pagpapala para sa inyo at sa inyong pamilya. Muli po, maraming salamat sa inyo.